Sa paglalabas ng arrest warrant na inunahan na nga ni Sara Diskaya ng pagsuko, inanunsyo rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian ni na Congressman Eric at Ed Vic Yap. Sangkot ang mga kumpanya nila ng mga Diskaya sa ilang proyekto kontra baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Before Christmas, makukulong na sila. Matapos i-anunsyo may nakasuhan na kaugnay ng isang ghost project sa Davao Occidental, inaasahan paglalabas ng warrant of arrest laban kay Sara Diskaya naman ang inanunsyo ng Pangulo kanina. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Pero inunahan na ito ni Diskaya at kusarang sumuko sa NBI. Walong opisyal ng DPWH daw na sangkot sa parehong ghost project sa Davao Occidental ang nagpasabing nais na rin nilang sumuko sa NBI ayon sa Pangulo. Samantala, naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals laban sa mga bank account, ari-arian at mga eroplano at helicopter na mga kumpanya na magkapatid na sina Congressman Eric at Ed Vic Yap, ang Silverwolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pinaniniwalaang nakinabang din ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Yap sa ilang flood control project. Kabuang 280 bank accounts ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account at 8 aircraft. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silverwolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Ang pag-freeze na ito, hakbang tungo sa layong mabawi ang mga hinihinalang pondo ng bayan na napunta sa katiwalian. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.